Hi everyone, this is Bisdak Guro. At ngayong araw, samahan niyo ako sa aking programang Lakbay Tungo sa Kasaysayan. Ang aking advokasya ay mapanatili ang historical and cultural preservation. At ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga heritage na tinataglay ng ating bansa. So, ang napili ko ngayong araw ay ang bisitahin ang Casa Segunda. Ito ang tahanan ng pamilyang Katigbak at Luz. Si Segunda Katigbak ang unang pag-ibig ni Dr. Jose Rizal nung kanyang kabataan. At ikinasal si Segunda Katigbak sa kanyang uncle na si Manuel Luz. At ang lugar na ito ang kanilang nagsilbing tahanan, the Luz Katigbak Ancestral House. Itong bahay na ito ay dineclare ng National Historical Commission of the Philippines na part ng heritage ng ating bansa. Noong araw ay nagkakilala si Dr. Jose Rizal at saka si Segunda Katigbak dahil nagkataon na yung classmate ni Jose Rizal sa Ateneo Municipal na si Mariano Katigbak ay kapatid ni Segunda Katigbak. Tapos si Segunda Katigbak at ang kapatid ni Rizal na si Olympia ay nag-aaral sa La Concordia. O diba? Parang tadhana nang naglapit sa kanilang dalawa. At syempre sa pagkikita ng dalawa ay nabighani silang dalawa sa isa't isa. Isipin mo ba naman, sabi mismo ni Rizal, itong babaeng ito ay hindi ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Pero siya lang ang parang may matang mangkukulam na talagang nakakahumaling. Ay grabe ba? Hoy! Kung makikita nyo ang tahanang ito ay well preserved pa, napapakinabangan pa. Pero hindi na bilang tirahan kundi bilang tourist attraction. Bilang pag-alala kay Segunda Katigbak at sa angkan nito. So may mga estudyante kaming nadatnan dito sa loob. Actually nagro-roleplay sila. Di lang ako sigurado kung para saan yung sinushoot nila, school activities or anything. Basta ang alam ko horror to. Kasi syempre yung make-upan nila grabe nakakagulat guys. So dito sa lugar na to, pinalaki ng mga mag-asawa na Segunda at Manuel ang kanilang mga anak. Sila ay binayaan ng 14 na mga anak pero siyam lang ang talagang nabuhay hanggang sa pagtanda. Ang mga anak nila ay si Cristeta, si Manuel Jr., si Flora, si Justa, si Arsenio, si Maria Paz, si Valeriano, si Julio at saka si Fernando. Dito sa lugar na to ang kanilang mga anak ay nadiskubre nilang nahilig sa musika, nahilig sa mga instrumento. Sa pagtutugtog nito, nagpe-perform silang parang orkestra pagkatapos nilang maghapunan. Naging masaya ang tirahang ito. Hindi lang kasi sa musika nahilig ang kanilang mga anak, kundi sa kabuuan ay sa sining. Si Segunda ay anak ni Don Norberto Katigbak Icalaw and Doña Justa Soles y Luz. Ang tatay niyang si Norberto ay Gobernador Silio ng Lipa noong 1862 at member ng Batangas Provincial Board of Agriculture and Commerce. Mga mayaman at prominenteng tao ang pamilya ni na Segunda at saka nila Manuel doon sa Lipa. Kasi ang pamilyang ito ay hindi lang involved sa pamumuno ng kanilang society kundi sila mismo ay involved sa pagdenegosyo. Pagdating sa paggawa ng kape, yun ang pangunahin nilang mga produkto. Sa ibang iba yun naman si Manuel Luz y Mitra ay ang fiancé ni Segunda na anak ni Don Jose Luz y Ensiong, Gobernador Silio ng Lipa mula 1844 hanggang 1854. Brother of Segunda's maternal grandmother, Doña Patricia Luz de Solis. He was more acceptable sa pamilya ng mga Katigbak since tradisyon nila dati na yung mga maiden ay i-marry yung mga lalaki na the same na social circle nila sa society or sa locality, which means to say dapat pareho silang mayayaman, dapat pareho silang may pera, pareho silang prominente sa society. Ang isa rin kasi na rason dito is yung kayamanan nila hindi umikot sa ibang mga lahi kundi sa kanilang lahi lang at saka ma-preserve nila yung kanilang identity sa society. Si Don Manuel ay nagsilbi bilang kabesa di barangay at teniente mayor na ngayon ay vice mayor kung susumatotalin. Nagsilbi siya noong mga panahon na yon sa Lipa during the Spanish era. Aside sa kape at agrikultura, si Manuel ay engaged sa mga tobacco at cigar business. Ang mga tao kasi noon sa pagiging negosyante talagang particular sila masyado. Mahalaga sa kanila ang pamilya, pera, kapangyarihan at saka pangalan sa society. Kaya hanggang sa pagpapakasal ni Segunda sa kanyang tito na si Manuel ay talagang hindi naging masyadong big deal para sa kanilang pamilya. Pero alam nyo ba na despite na gano'n na naikasal si Segunda kay Manuel,
ay nagkaroon naman ng saglit na magandang story ang pag-iibigan nilang dalawa ni Dr. Rizal. Hindi man bagamat naging obvious ang kanilang pag-iibigan, hindi man tunay na naging opisyal ang kanilang relasyon, naging isang magandang experience to para sa kanilang dalawa. Kaya nga si Segunda Katigbak ang kinoconsidered na puppy love ni Dr. Jose Rizal. Kasi bakit? 14 years old lang nang makilala ni Dr. Rizal si Segunda. Syempre sobrang bata pa rin pero kung titingnan mo yung kanilang mga conversation, parang animo yung mga matatanda ang mga to pag nag-uusap. Syempre pag bata sobrang mapusok, pero intindihin natin ang pag-ibig nung unang panahon ay iba talaga sa pag-ibig ngayon. Abay mantakin mo ang kanilang mga isipang dalawa. Itong si Segunda ay sabi ba naman na sa pag-uusap nilang dalawa ni Dr. Jose Rizal, nagtatagpo ang kanilang mga mata at masyadong intense ang kanilang tinginan na halos ang kanilang mga tinginan ay nakatatak sa kanyang kaluluwa habang buhay. Ito naman si Rizal ang sabi niya, bagamat ang katotohanan ng aming pagmamahalan ay hindi namin naibunyag at hindi namin nasabi sa isa't isa, hindi na yun kailangan dahil sa amin palang mga tinginan ay kami nagkakaintindihan. Aba, huy! Abay talagang wala tayong magagawa dyan. Naikasal talaga si Segunda Katigbak sa kanyang uncle at walang nagawa si Rizal doon kundi ang sabihing, my youthful and trusting loves ended. The first hours of my first love ended. My virgin heart will always mourn the reckless step it took on the flower-decked abyss. My illusions return, yes, but indifferent, uncertain, ready for the first betrayal on the path of grief. Huy! Sa'yo Rizal, napakasakit Kuya Idi. So wala tayong magagawa dyan, kaya nasaktan talaga si Lulo natin, Pipi. So syempre, tunay nga na doon na nagtapos ang kanilang pag-iibigan na kay cute blossoming young romance na talagang hindi natuloy at tuluyan ng naudlot. Wala na talaga. Pero isang nakakatuwang istorya din yun sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Kung baga malaking aral din talaga sa atin na kapag hindi natin sinabi yung gusto nating sabihin ngayon, abay talagang mauunahan tayo ng iba. Huy! Kaya hindi naman sinasabi kong magmadali tayong lahat. Sinasabi ko lang, tigilan mo ng pagiging torpe. Huy! Kung sino ka man dyan, magsalita ka na. Kasi baka mamaya, kahit papano maganda rin ang pagpunta natin sa mga ganitong klase ng lugar. Kasi syempre, medyo nasisilip natin yung kahapon at saka hindi lang yon, medyo nai-experience natin yung kanilang experience. Kasi kapag umikot kayo sa mga ganitong klaseng lugar, medyo napipilitan kayong magbasa ng history or kasaysayan. Kagaya ko, kagaya namin, napipilitan kaming magbasa kahit ayaw namin. Kasi syempre, sa mga makabagong henerasyon, medyo ang importante na lang kasi is yung makapag-selfie na ang itsura Instagrammable. Pero hindi na natin iniisip yung kahalagahan ng pagpunta natin sa lugar. Ako kasi personally, pumupunta ako sa mga lugar. Gustong gusto kong ma-share yung experience ng yung mismong parang nafe-feel mo yung vibes ng past. Ang ganda kaya, tsaka yung preservation nila ng mga bahay. As in, naa-amaze lang ako kasi kapag mapupunta ako sa ganitong klaseng mga lugar, parang nangangarap tuloy ako na sana ganito na lang bahay namin. Kasi parang ikaw na yung isa sa pinakamayaman kahit walang-wala ka kapag ganito yung bahay mo. Isipin mo, parang yung mga kahoy na ginamit sa bahay na to, yung mga kahoy na yan, sa panahon ngayon ay mahigpit ng ipinagbabawal ng batas na gamitin pang tayo ng mga infrastruktura. Kaya sinong hindi matutuwa kapag nakakapunta ka sa ganitong klaseng bahay? Yung vibes pa ng bahay nila Segunda, dito sa may bandang taas, napaka-presko. May mga puno sa loob na hindi pinutol. At saka ang ganda kasi yung vibes niya tahimik. Medyo kahit syudad na yung lipa, mararamdaman mong hindi ka pa rin nalalayo sa inyo. Yung lugar na kung saan alam mong doon ka nakaranas ng katahimikan. Lalo na sa akin, laking probinsya ako. Importante sa akin ang katahimikan. Ang lugar na to may tatagpuan lang sa Lipa City, Batangas. Medyo may kalayuan galing sa Metro Manila pero sulit naman pag dumating ka rito. Yun lang, maraming salamat. Si Bisdak Guro nga ito, ang inyong lingkod tungo sa lakbay, tungo sa kasaysayan.